Kamusta mga kabimbang? Welcome sa bagong simula ng channel natin, ang Kabimbang. Narito tayo upang masilayan ang mga kwentong puno ng pag-ibig, romansa at pag-asa. Dito lang sa Bembang Tagalog Story, si Camille at si Miguel ay high school sweethearts sa kanilang bayan sa Tarlac. Lubos ang kanilang pagmamahalan kaya't hindi inakala ni Camille na susubukin ng tadhana ang kanilang masayang relasyon. Nakatakda na silang ikasal nang maganap ang isang pangyayaring hindi malilimutan sa buhay ni Camille. Nagkaroon ng team building ang kumpanyang pinapasukan niya sa isang resort sa Capas, Tarlac. Ayaw sana sumama ni Camille sa team building. Kaso sabi ng team leader nila ay mandatory ang pagsama doon. At minsan lang naman daw, at ayon napapayag siya kahit nag-aalinlangan dahil ayaw niyang binibigyan ng iniisip ang kanyang mapapangasawa. Nang gabing iyon sa araw ng team building nila, dahil sa masayang inuman, hindi nakatanggi si Camille sa inabot na tagay sa kanya ng kanyang mga katrabaho. Pagsapit ng hating gabi, lasing na lasing ang dalaga. Nagising na lamang siya sa isang kwarto na masakit ang ulo at katawan. Wala rin siyang saplot. Lalong sumakit ang ulo niya dahil hindi niya maalala kung sino ang sumalisi sa kanya noong gabing iyon. Sino ang lalaking mapangahas na lumusob sa isang malalim na kuweba? Lumuluha siyang bumangon, iniisip at inaalala kung ano talaga ang mga nangyari nung gabing iyon at dali-daling nilisan ang kwarto. Habang sakay ng van pabalik sa kanilang bayan sa Tarlac City, tahimik siyang nag-iisip. Sinusuri niya ang bawat kasama na masayang nagdadaldalan. Pilit niyang inaalala ang nangyari. May ilang detalye na nagfa-flash sa kanyang isipan. Naalala niya na galing siya sa banyo nang may maamoy siyang pabango ng lalaki. Nasuka siya dahil doon. Nilapitan siya ng lalaki at hinagod ang kanyang likod. "Okay ka lang ba, Camille?" tanong nito. At sabay haplos sa kanyang pisngi pababa sa kanyang liig at hindi na niya masyado maalala ang iba. Dahil sa malabong alaala, hindi niya maaninag ang mukha ng lalaki. Basta ang natatandaan niya, may kakaibang init at parang nabuhay muli ang daluyan ng tubig ng kanyang kuweba. At yon ang naramdaman niya noong unang beses niyang karanasan simula nung nadama niya ang mga hagod nito. Kaya siguro nagpatangay siya sa init ng kanyang katawan. Hanggang doon lang ang natatandaan niya. Blanko na ang sumunod. Lihim siyang umiyak. "Napakabuti ng mapapangasawa ko, bakit ako nagpatangay sa init at kamunduhan?" sabi ko sa sarili ko. Mabuti na lang at nakasuot siya ng itim na salamin. Lunes, pagpasok sa opisina, dala pa rin niya ang bigat sa kanyang dibdib. Pinagmamasdan niya ang mga lalaking kasama sa outing, ngunit walang kahina-hinala. Pag-uwi, nakita niya si Miguel na naghihintay. Nangilid ang luha niya. Nang halikan siya nito sa pisngi, nailang siya. Kinilabutan siya na dati hindi niya nararamdaman. Pakiramdam niya, hindi na siya malinis para kay Miguel. "Bakit, love? May problema ba?" tanong ni Miguel. "Wala, love," nauutal niyang sagot. "Love, nakausap ko na sila mama. Sabi ko, kausapin na yung mga ninang natin kasi next month na yung kasal." Masayang sabi ni Miguel. "Bakit, love? Hindi ka ba masaya?" tanong ni Camille. Tuloy na yung kasal natin at sa wakas ay magiging asawa na kita." Kita ang labis na kasiyahan sa mukha ni Miguel. "Excited na ako sa honeymoon natin, love. Walang tulugan ha. Matagal kong hinintay na mapasaking ka." Namula ang mukha ni Camille, tila ay may konsensya siyang nararamdaman. Paano kung malaman ni Miguel na hindi na siya birhen? Pagdating sa bahay, naglakad siya papuntang kwarto nang magsalita ang kanyang ina, si Aling Cora. "Camille, anak, may problema ba?" tanong nito. "Wala po, mama.
Sagot ni Camille. Ano kaya kung magtapat na ako kay Miguel? Kausap niya sa sarili. Baka hindi niya matanggap. Paano na ako pag iniwan niya ako? Hindi ko kaya. Humagulgol siya. Isang araw na lang at kasal na nila. Balisa siya, ngunit pilit niyang pinapalakas ang loob. Mahal naman ako ni Miguel, kaya alam kong matatanggap niya ang nangyari sa akin. Kinabukasan, araw ng kasal. Lahat ay excited maliban sa kanya. Sa simbahan, halata ang kasiyahan sa mukha ni Miguel. Magmahalan kayo at pakaingatan ang isa't isa. Kung may problemang darating, huwag niyong susukuan at pag-usapan ng mahinahon. Walang problemang hindi naaayos sa mahinahong paraan, sabi ng pari. You may now kiss the bride, sabi ng pari. Pag-alis ng mga bisita, hinarap siya ni Miguel. Love, tara na sa kwarto natin, sabi nito. Nanlamig ang mga palad ni Camille. Paano yung regalo, love? Nauutal niyang sabi. Relax, love, sabi ni Miguel. Wow, love, grabe ang lamig ng mga kamay mo. Relax ka lang, love. Ako lang to. Painitin kita mamaya. Pilyong sabi ni Miguel. Nasa harap na sila ng kwarto. Pagbukas ni Miguel, tumambad ang magarbong ayos. Ngunit takot at kaba ang nararamdaman ni Camille. Binuhat siya ni Miguel at dinala sa kwarto. Bahala na, usal ni Camille. Akmang hahalikan siya ni Miguel nang umatras ito. Wait lang, love, ha? Magsha-shower lang ako para pag napagod, tulog agad, sabi ni Miguel. Lumabas si Miguel pagkatapos ng ilang minuto. Love, ikaw naman. Dalian mo, ha? Excited na ako, sabi nito. Dali-daling tumayo si Camille at nagtungo sa banyo. Tulala siyang naupo. Love, matagal pa ba? Nakatulog ka na yata dyan, biro ni Miguel. Wait lang, love, patapos na, sagot ni Camille. Pagkatapos, ibinalot niya ang tuwel sa katawan. Paglabas, sinunggaban siya ni Miguel. Sabik siyang hinalikan. Binulungan niya sa tenga si Camille at ang sabi niya ay mahal na mahal kita. Sabay na hinalikan ang leeg pababa ng mabagal hanggang mapunta sa pinakatuktok ng dalawang papaya na may dalawang pasas. Nagawang gumanti ni Camille, bahala na, sabi niya ulit. Halos mapahiyaw ang bibig niya sa kaligayahan na natatamo niya. Nakalimutan niya ang iniisip. Hindi niya namalayan ang sumunod na pangyayari. Halos mag-imbal si Miguel nang hindi niya madama ang kasikipan. Ano to? Hindi ka na birhen, Camille? Sabi ni Miguel. Tumulo ang luha ni Camille. Magsalita ka, sabi ni Miguel. Niloko mo ba ako? May iba ka ba? Yugyog ni Miguel. Ginalang kita. Nagtimpi ako para sa araw na to. Tapos malalaman kong wala na. Ibinigay mo na sa iba. Sino ang lalaki mo? Walang iba. Wala akong lalaki. Maniwala ka, sabi ni Camille. E paano nga mangyayari na hindi ka nabirhen? Sigaw ni Miguel. Ikinuwento ni Camille ang nangyari. Niloko mo ako. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sigaw ni Miguel. Natatakot ako. Sorry na, please. Wag mo akong iwan. Umiiyak na sabi ni Camille. Tinabig ni Miguel ang kamay niya at nagbihis. Nilisan niya ang kwarto. Kinabukasan, umuwi si Camille sa bahay ni Miguel. Pagbukas ng pinto, lasing na si Miguel. Magluto ka ng makakain. Sigaw nito. Nagluto si Camille at inihain ang pagkain. Love, naihanda ko na ang pagkain. Kumain ka na, sabi ni Camille. Tinabig ni Miguel ang kamay niya. Huwag mo akong hawakan. Nandidiri ako sa'yo, sabi nito. Sino ang nagsabi sa'yo na pwede kang kumain na kasabay ko? Galit na, sabi ni Miguel. Ikuha mo ako ng tubig, utos nito. Oh, ano pang ginagawa mo dito? Lumabas ka na at baka tuluyan akong mawalan ng ganang kumain. Linisin mo ang bahay para magkasilbi ka naman, sabi ni Miguel. Umiyak si Camille. Dapat pala naging tapat ako kay Miguel sa umpisa pa lang. Dahil kung talagang mahal niya ako, tatanggapin niya ang nangyari sa akin.
Hindi naging madali ang mga sumunod na araw para kay Camille. Puro masasakit na salita ang naririnig niya kay Miguel. Halos araw-araw itong lasing. "Hoy makating babae, ibili mo nga ako ng pulutan," sabi ni Miguel. Sinunod ni Camille. "Lahat ay titiisin ko dahil mahal na mahal ko si Miguel," sabi ni Camille. Isang umaga, araw ng pagbabalik niya sa trabaho, pinigilan siya ni Miguel. "Sinong nagsabi sa'yo na magtatrabaho ka pa? Hindi ka napapasok mula ngayon. Baka mamaya makipagkita ka lang sa lalaki mo. O baka naman ka-office mate mo rin pala ang lalaki mo. Magbihis ka at huwag na huwag kang lalabas ng bahay," sabi ni Miguel sabay alis. Walang nagawa si Camille. Tinawagan niya ang kaibigan niyang si Leia. "Anong nangyari sa'yo? Kumusta ang honeymoon? Masarap ba?" Masiglang bungad ni Leia. "Okay naman," maikling sagot ni Camille. "Masyado ka namang bitin kung sumagot. Tsaka bakit hindi ka napasok? Nakakalungkot naman, bes," sabi ni Leia. "Gusto ko lang ma-enjoy ang buhay may asawa." "Sige, bes, yung niluluto ko masusunog na," paalam ni Camille. Inabala niya ang sarili sa pag-aayos ng bahay. Gabi na, ngunit wala pa si Miguel. Nag-aalala na si Camille nang may marinig siyang kumalabog sa pintuan at mga halakhak. Paglapit niya, nakita niya si Miguel na may kayakap na babae. Kulang na lang ay gumawa ito ng milagro sa kanyang harapan. "Naku, may tao pala," sabi ng babae. "Wala yan, halika, pasok na tayo," sabi ni Miguel. Natulala si Camille. "Hoy, tumabi ka nga dyan. Ipaghain mo kami at kakain kami ng bisita ko," sigaw ni Miguel. Walang nagawang maghain si Camille. Habang kumakain ang mga ito, pumasok na lang sa kwarto si Camille. Habang kumakain sina Miguel at ang kanyang kaibigan, ay bigla na lang hinalikan ni Miguel ang babae. At nanlaban din ito dahil napakagwapo naman talaga ni Miguel. Hindi na makapagpigil ang dalawa. Kahit nasa kabilang kwarto lang ang asawa ni Miguel, ay tinanggal na nila ang kanilang mga pantakip sa katawan at hinawakan agad ni Miguel ang baywang niya papunta sa dalawang coco melon. Maya-maya narinig niya ang malalakas na ungol na nanggagaling sa sala. Hindi alintana na nasa kalapit kwarto lang siya. Ito ba ang kabayaran ng kasalanang hindi naman niya ginusto? Tanong ni Camille. Hinayaan niyang bumagsak ang mga luha. Hindi niya namalayan kung paano siya nakatulog. Napahiyaw ang babae habang pinapaikot ang daliri sa dalawang pasas na nakatanim sa dalawang bundok. "Ang sarap naman, please. Papasukin muna ang sandata ng sanlibutan," sabi ng babae. Binilisan ni Miguel ang pagpasok ng sandata ng sanlibutan. "Bilisan mo pa at malapit na ito." Napahiyaw silang dalawa at sa puntong iyon ay nakapunta na silang dalawa sa rurok ng tagumpay. Kinabukasan, wala na ang babae. Si Miguel naman ay tulog at walang kahit anong suot. Puno ng pait ang mga mata ni Camille habang nagtungo siya sa kusina para magluto. Simula noon, halos araw-araw nang nag-uuwi ng babae si Miguel. Hindi na malaya ni Camille ang mga araw at buwan. Nasanay na siya sa araw-araw na pasakit. Isang hapon, lasing na dumating si Miguel. Katatapos lang maligo ni Camille. Nang makita siya nito, marahas siyang hinatak. Walang ingat nitong ginamit ang kanyang katawan. Hindi na ito nag-abalang dalhin siya sa kwarto. Sa mismong kusina, marahas siyang pinasukan ng sandata at halik na alimoy walang pagmamahal. Ang sakit na napadaing si Camille. Nang matapos, patulak siyang inihiwalay ni Miguel. "Hindi ka masarap. Kailangan ko lang ilabas ang init sa katawan ko, kaya pinagtiisan na kita," sabi ni Miguel sabay pasok sa kwarto. Nakaramdam ng galit si Camille. Lumipas ang mga araw, hindi nagbago ang masamang pakikitungo ni Miguel. Sa tuwing may pangangailangan ito,
Ginagamit niya ang katawan ni Camille. Pagkatapos, pagsasabihan siya ng masasakit na salita. Ganun lang ba talaga mawala ang isang wagas na pag-ibig? Pagiging malinis o birhen ba ang sukatan ng tunay na pag-ibig? Nawawala pala lahat ng magagandang alaala sa isang pagkakamali lang. Ang masaklap, hindi niya pa ginusto ang nangyari. Sa kabila ng lahat, mahal pa rin niya si Miguel. Dalangin niya na sana bumalik ang pagmamahal nito. Mahigit 1 taon na ang pagsasama nila nang matuklasan ni Camille na nagdadalang tao siya. Nagkaroon siya ng pag-asa. "Love, buntis ako. Magkakaanak na tayo," sabi ni Camille. "Ano? Buntis ka? Sigurado ka bang ako ang ama niyan?" "Baka naman sa lalaki mo lang yan. Ipapaako mo pa sa akin," sabi ni Miguel. Hindi makapaniwala si Camille. "Minsan lang akong nagkasala sa'yo, pero halos hindi mo na ako mapatawad. Kalabisan naman na siguro na isipin mong anak ng iba ang pinagbubuntis ko. Halos hindi na nga ako umaalis ng bahay," sabi ni Camille. "Anong magagawa ko? Lumandi ka kasi sa iba bago tayo ikasal," sabi ni Miguel sabay hawak sa pisngi ni Camille. "Ang sa akin lang naman, talaga bang sobrang baba ang tingin mo sa akin? Lahat na ng masasamang salita na sabi mo na parang ako na ang pinakamaruming babae sa buong mundo. Ano pa ba ang kulang?" tanong ni Camille. "Talagang sasagot ka pa?" sigaw ni Miguel. Nagpa siya si Camille na tumigil. Baka saktan pa siya ni Miguel at madamay ang bata. Nagtuloy siya sa kusina. Luha na naman ang kaulayaw niya. Kinabukasan, pag-alis ni Miguel, tinawagan ni Camille si Leia. "Hindi ko na kaya, Bes. Pagod na ako," sabi ni Camille. "Bes, paano kayo ng anak mo? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin?" tanong ni Leia. "Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin sa'yo," sabi ni Camille. "Kaya mo yan. May pamilya ka pa naman," sabi ni Leia. "Pero ayokong lumaking walang ama ang anak ko, Bes." "Oh, sige, ikaw ang bahala. Pero pag hindi mo na kaya, nandito lang ako," sabi ni Leia. Dumaan ang mga araw. Isang araw, halos panawan siya ng ulirat sa pagsusuka. Hindi man lang siya dinamaya ni Miguel. "Tiis-tiis lang anak. Mamahalin din ulit tayo ng daddy mo," sabi ni Camille habang hinihimas ang tiyan. 7 buwan na ang tiyan ni Camille nang dumating si Miguel na lasing. Marahas siyang hinila ni Miguel. Walang pag-iingat nitong ginawa ang gusto. Kahit dumadaing na siya sa sakit, hindi siya nito pinapansin. Kinabahan si Camille para sa kanyang anak. Pilit niyang ginigising si Miguel, ngunit hindi siya nito pinapansin. Kinuha niya ang phone at tinawagan si Leia. Dumating si Leia at dinala si Camille sa ospital. Naisip ni Camille ang kalagayan nila ng anak niya. Hindi na rin niya nakikita na mamahalin pa siyang muli ni Miguel. Parausan at katulong lang ang tingin nito sa kanya. Nagawa niya na ang lahat, ngunit kulang pa rin dahil sarado na ang isip nito sa katotohanan. Siguro ibinigay sa kanya ng Panginoon ang anak upang ito ang makasama niya sa pagbabagong buhay. Dahil kung si Miguel lang ang aasahan niya, walang magandang buhay ang naghihintay sa kanila dahil alipin ang asawa ng mapait na nakaraan. Sa nangyari, nagising siya sa katotohanang hindi lahat ay may mala fairy tale ending. May mga bagay nga sigurong hindi para sa lahat. Hindi siguro talaga para sa kanya ang buhay may asawa. Ayaw man niyang iwan si Miguel, wala siyang choice kundi ang isaalang-alang ang kanyang anak. Paglabas niya ng ospital, hindi siya hinanap ni Miguel. Pagdating sa bahay, inayos niya ang gamit niya. Nagpasundo siya kay Leia. Hapon nang dumating si Miguel. "Bago pa mawala yung konting pagmamahal ko sa iyo bilang ama ng anak ko, aalis na ako. Tutal naman ay sarado na ang isip mo sa katotohanan. Hindi
Hindi ko sadya ang nangyari sa akin, Miguel. Biktima lang din ako, pero pinarusahan mo ako ng sobra. Pero salamat pa rin dahil kahit paano ay may anak ako na dapat isaalang-alang upang patuloy na lumaban. Walang emosyon na tumingin si Miguel. Mas matimbang kasi sa kanya yung sakit na yumurak sa kanyang pagkalalaki nang malaman niyang hindi na birhen ang babaeng sinamba at iningatan niya sa matagal na panahon. Pakiramdam niya ay dinaya siya kaya't tila napalis ang pagmamahal niya dito. Hindi na din niya alam pero yun ang kanyang nararamdaman. Mula nang malaman niya ang nangyari, mas nangibabaw ang galit niya. Wala lang siyang magawa dahil kasal sila ni Camille, kaya't nang makita niya ito na handa nang umalis. Hindi man lang siya nakaramdam ng pagkabahala. Siguro ay hindi pa talaga siya handang magpatawad sa pagkakayakap ng kanyang pagkalalaki. Dadating din naman ang tamang oras. Panahon na lang ang makakapagsabi kung maghihilom ang kanyang sugat. Baliwala niyang tinalikuran ang asawa at pumasok na sa kwarto dahil sa ikinikilos ni Miguel. Lalong naging mapait ang pakiramdam ni Camille. Wala na nga siguro silang pag-asa pa. Ilang saglit pa ay dumating na ang kaibigan niyang si Leia. Tara na bes, huwag ka nang umiyak dahil makakasama sa'yo yan, sabi ni Leia. Magsisimula si Camille kasama ang kaibigan at ang kanyang anak. Mabuti na lang at naging masinop siya noong dalaga pa siya. May naipon siya sa bangko na gagamitin niya sa pagsisimula nila ng kanyang isisilang na anak. Pinili niyang humiwalay sa asawa upang huwag mawala ang kumpiyansa niya sa sarili na unti-unting inubos ng galit ni Miguel. Siguro nga dapat ay mahalin muna niya ang kanyang sarili bago mahalin ang iba. Sapat na rin siguro ang lahat ng paghihirap niya sa piling nito at tanging anak na lang niya ang pagbubuhusan niya ng panahon at lakas. Nawala man ang lalaking pinangarap niya na makasama sa pagtanda, nariyan naman ang munting anghel na alam niyang hindi huhusga sa dungis ng kanyang pagkatao. Sa huli, natuto siyang pahalagahan muna ang sarili bago ang damdamin ng iba. Panahon na lang ang makakapagsabi kung makakapagpatawad si Miguel. Sa ngayon, alam niya na sariwa pa at sarado pa ang puso nito para sa pagpapatawad. Salamat sa pakikinig sa ating kwento. Kaya huwag niyong kalimutan mag-like at share sa ating channel. Hanggang sa muli, mga kabembang!